problem. So I bought second-hand digital camera and I gave it to her. She told me, could you deduct the tutorial fee? Okay, tapos na tayo mga kabisdak. Time check. 4 o'clock. 4 o'clock po na natapos sa ating klase. Ding dang, ding ding. Hindi naman kumain si Milik. Uy, nagpapabibi man siya. Nagpapalambing man si Milik. Yun na, ana. Ha, madag ito. To astrak? Ano da truck no? Siguro ko Milik. Hello mga kabisdak! Good morning! Welcome back sa ating channel. I'm with Little Insoy. Ayan, naghihintay kami sa kanyang school bus. So tapos na talaga ang Chusok. Tapos na mga kabisdak. Back to normal life. Mga isang 1 week mahigit. 1 week and 1 day na walang klase po. Walang pasok sa school. Lahat ng level. Pati sa work. Guys, walang trabaho. So parang bakasyon. Bakasyon para sa kanila, trabaho para sa akin. So ngayon, balik trabaho, balik eskwela. Si Daddy Insoy at si Saldi at Dudong ay nag-harvest po sila ng mga perela sa ibang farm. Ayan, tulala moment pa yan ang ating Little Insoy. 8:25 po dumarating yung bus dito. Ngayon is 8:15. Medyo maaga nagising si Little Insoy, so gusto niya dito maghintay. Siya na mismo lumabas ng bahay. Mamaya ang gagawin ko is darating daw yung darating yung vet na mag-inject sa kay Melik. So, tingnan ko kung mag-succeed ako na ilagay si Melik sa cage na ako lang mag-isa. Pero parang dumating na si Daddy Insoy. Nakauwi na si Daddy Insoy, si Saldi at Dudong lang pala ang andon. Kasi tutulungan niya ako sa cat kung may time siya. Sabi niya sa akin kagabi, tutulungan niya akong ipasok si Melik sa hawla. Baka kasi, makasense si Melik na may gagawin sa kanya. Baka, guys, tumakbo. So, ang ginawa namin, hindi ko pa siya binigyan ng food para mamaya, mga 9 or 10 daw darating yung mag-inject sa kanya. So, ayun, para magutom siya, makita niya yung food, lalapit siya sa akin. Ayan. Makapal na po ang sinuot ko na jacket kay Little Insoy kasi malamig na mga kabisdak. Malamig na. At ginupitan ko na rin yung kanyang dito sa side. Kasi mahaba na yung dito sa kanyang tenga guys na buhok. So ginupitan natin. Ayan na, malinis na siyang tingnan. Ready for school na si Little Insoy. Yung mga kamuti natin ay soon i-harvest na mga kabisdak. Late siya na-harvest this year kasi naulan-ulan nga last year. Usually sa Chusok namin yung na-harvest after Chusok. Ayaw ni Daddy Insoy kapag maulan kasi nga maputik. So mahirapan kaming magkubkub. Mahirapan kaming sila, bungkalin yung lupa para hanapin yung mga kamote. Yung mga luya natin malalaki na din guys. Anjala, antok pa yun. Antok pa. Naantok pa Little Insoy. Loading pa rin siya mga kabisdak. Italam. Dan. Ito ang shower head kapag nandito na yung bus. Kusa po niyang binibigay sa akin. Alam niya na hindi pwedeng dalhin sa school ang shower head. Opo. Alam na yan Little Insoy. Yan na. Andito na ang school bus. Excited naman siyang sumakay. Ayan, binigay niya sa akin yung shower head. Milik,
나중에 먹어. 응? Pati ikaw, Mili. 나중에 먹어. Diyan naman na ba? Mamaya ko na kayo papakainin para pumasok kayo sa cage. Para hindi kayo matakot sa injection. Si Milik lang po. Kasi lalaki ito. Suggestion ni, hindi na daw, okay na daw na hindi ipakapon itong mga lalaki. Nasa sa kanila na kapag gusto nilang lumayas, kung gusto nilang makipag-mate sa mga female cats. Ang cute pa naman ito ni Mili. Oh, shush! Gusto ko yung kulay ni Mili talaga. Oh, yan ang sinasabi ko. Kapag hindi ko pa sila binibigyan ng food, sunod ng sunod. Sunod ng sunod yan. Itot mana, itot. Itot. Ngayon is, bibigyan na natin ng food. Yung mga cats. Medyo naawa ako mga kabistak. Almost 11 na. Very hungry na yung mga pusa natin. Paparating na po on the way na yung mga turok kay Melik. So, ngayon ko sila bibigyan ng pagkain para lumapit sa atin. 십새끼 어디 갔어? Mili! Mali po ang information galing kay Daddy Insoy. Ang sabi niya sa akin, pupunta dito yung vet at dito daw, turok lang daw ang gagawin kay Melik. Hindi pala mga kabisdak. May mga tao na kukuha sa mga pusa kay Melik and then dadalhin doon sa kanilang clinic. Mawawala si Melik ng 3 days. At Martes po ito ginawa and then ngayon is Sabado na. Kahapon po dumating na si Melik, nakauwi na po siya sa bahay. And the next vlogs ay ipapakita ko po sa inyo kung ano ang ginawa sa kanya, yung kanyang hiwa, ganun. Kain. Mago. Ding dang, ding. Hindi naman kumain si Milik. Uy, nagpapabibi man siya. Nagpapalambing man si Milik. Pumayat si Milik kasi nagpadidi man. Mani mo ko. Ito mga box, ito guys, kinutkot nila ni Mili at Missy yung box dito. Tapos every night nagdadala po sila ng mga, kung hindi palaka, mga daga. Sometimes mga earthworm. Dinadala nila dito sa gilid ng aming bahay. Parang pinapakita na nila sa amin na may trabaho silang dalawa. Na may ginagawa po silang dalawa. Ijush! Opo, parang pinapamukha nila sa amin na may silbi silang dalawa. Kaya nagdadala sila dito ng mga insekto. Minsan yung mga tutubi, maingay siguro tuwing summer, dinadala nila dito mga kabistak, pero madalas talaga ang kanilang huli is, kung hindi mga mole, yung mga daga po ang kanilang dinadala dito. O diba? O, malalaki na po silang dalawa, kasi maganang kumain. Meanwhile, si Melik, nangayayat na kakapadede. Melik! May nagsabi na, salamat po sa mga nag-comment na may nalaman ako na tricolor po na pusa si Melik. Nakalimutan ko yung term. O tingnan nyo, tama po kasi may puti, may parang gray siya na parang dark brown. At may din siya, may parang orange siya. Orange ba yan or light brown. Basta tatlo po ang kanyang kulay. Maswerte daw po kapag ganito ang kulay ng isang pusa. Parang naniniwala ako sa inyo mga kabisdak na maswerte itong si Melik sa amin. Mabait po yan na pusa talaga. Opo, paulit-ulit kong sinasabi, hindi po namin talaga ito pusa si Melik. Tinapon lang siya ng mga kanyang dating owners. Siguro yung mommy nila nanganak. Tapos baby pa yan, kitten, maliit pa talaga. Tinapon din, hindi pa ako nag-vlog that time. Tinapon 2 years ago, tinapon siya. Dalawa yan sila, maliliit talaga makasak. Siya lang yung nag-survive, yung isa is lumayas kasi inaway-away ng aming dating aso na si Insay. Naging close siya sa amin at tingnan nyo, kapag naririnig nila ang boses nila di Insoy, tumatakbo. Ayan, tumatakbo na si Missy dahil narinig ang boses nila di Insoy. Tumakbo na. Nagtago na. Wawa ang
밀릭. 167. Awa Milik. Sa Friday po siya iuwi. Ngayon is Tuesday. Babalik siya sa Friday. So, papadidiin ko na lang. May gatas man ako para sa mga pusa, mga kabisdak. Papadidiin ko na lang yung mga kutin niya kung mahanap ko kasi tinatago niya. No choice kasi wala nang ibang schedule na ma-pick up sila. Ngayon lang. Kawawa. Pero malalaki naman ang kanyang mga pusa. I think 1 month na ang kanyang mga pusa. Kawawa. 아, 이시지. 어우, 편집 해놔줘. 어우, 징그러. 아, 진짜야, 진짜. 와, 진짜. Very small world kasi. It was 2006. 2006. 와. 5인가? 6. 희석형도 알아. And juga nuga the one 희석형도 ay my boss JNL 제이 씨는 JC. he saw the Tonet but very few times. But that time JC was there also. vice versa. 뭐지 이게? 이렇게? 이건 when I opened the boarding house, Tonet always went there. So that's why we are close to 희석이 형이랑 토넷인데 Ah, 제이 씨는 뭐 later on after 한 a few, five months. 5 months. 예. Talk also knows you. Talk also? Where? That time Talk also joined our boarding house. Talk went to Philippines? Ah, 진짜? So Talk knows to net? Like 제이 씨지. 아, 참 진짜 재밌어 진짜. 아, 그래? 희석이 형, maybe 희석이 형 can remember. Filipino likes to take a picture. That time while I smartphone, so it was like boom the digital camera. But they were tutor but Tutor. content 1 hour. 1 hour. 20인가 뭐 그랬어. Tunet was your Ma'am Mary Tunet was your first teacher. 그렇지. That time I told her I'm gonna visit Korea because of the 추석. So Tonet asked me, so could you buy second-hand the digital camera? I thought it will be very boom the digital camera. Okay, no problem. So I bought second-hand digital camera and I gave it to her. She told me, could you deduct the tutorial fee? 그래? 진짜. 이건 real story. happening이요. Real story. I have that time 2 or 3 teachers. 3 or more something. I have as much as it's better. I have Everyday class is everyday teachers. and my very light thinking and very 나빠 thinking like if we are friend, if we are friend, I will sometimes I text you and sometimes let's eat some dinner. It means I can study English more. free, 그치? Pro. So free. I try to more Army teachers. So that time another teacher also asked me the digital camera in Korea second hand because the 추석 I told everybody I will go back Korea. and then because of the 추석 that time 2 teachers asked me the camera. 디지털 카메라 one of the Tonet and then another teacher. Tonet은 이제 디덕 해가지고 all 나 salary. 그냥 뭐 이게 디지털 카메라 페이는 답순한데 other teacher은 okay, I'm gonna give you money. 달래. meron utang. May utang. 진짜. 맞아. 한 20 years old니까 maybe she didn't pay me, maybe. maybe. 그러구나. 맞나? 모르겠다. 기억이 안 난다. Iklaro ko lang ha, baka ma-misunderstood yung mga kabisdak. Hindi po si PMSK, si Miss Tonet, ang may utang kay Daddy Insoy. Fully paid po ang kanyang second-hand na camera na pinabili kay Daddy Insoy 20 years ago.
Yung isang teacher na hindi niya maalala ang pangalan, yun daw yung hindi fully paid. Lagi lang nagsasabing next time na bayaran. Pero sige lang, nakakatuwa po yung kanilang storya. Alam ko marami sa inyo ang nag-aabang sa story kung paano nagkakilala si Ma'am Tonet at si Daddy Insoy. Yun po, English tutor po ni Daddy Insoy. First English tutor ni Daddy Insoy si Ma'am Tonet at may dalawa pang ibang Filipino teachers. Doon kasi nga itong si Daddy Insoy gustong mag-aral ng English sa Pilipinas at nag-aral nga siya ng English sa Philippines. After sa Philippines, Australia, bumalik sa Korea and then bumalik na naman sa Pilipinas. At sa second time na pagbalik niya sa Philippines, nagtayo po siya, may konting business, maliit na business siya. Nagpaparenta siya ng rooms. 6 rooms lang naman dyan sa may New Capital Village daw sa may QC. Isa sa mga boarders niya si Sir Alex. Si Sir Alex naghahanap ng tutor, English tutor. So, nirecommend ni Daddy Insoy si Ma'am Tonet kay Sir Alex. Doon po nagsimula ang kanilang story. At ngayon, nagkatuluyan si Sir Alex at si Ma'am Tonet. Happy ending. Ngayon mga kabistang, sasamahan ko lang sila kasi si Saldi at Dudong ngayon nga nagtrabaho, nag-harvest ng perela. So, sasamahan namin sila kumain sa buffet restaurant dito sa aming barangay lang. Sama na din ako. Bago tayo magpatuloy sa ating paglalakad, ay nais ko lang pasalamatan si Ma'am at Inday Ivy in Norway na nagpadala ng kanyang regalong pa-super thanks stickers. Thank you po sa inyong paligalo at Inday Ivy in Norway. Maraming salamat po. Hello kay Maromas family. Shout out Maromas family. Ma'am Elvira Loria family in Marilao, Bulacan. Hello kay Sir Ralph Santos. At kay Ma'am Josie Palmores in Valenzuela. Shout out sa mga taga Mr. Bonifacio de los Santos in Bautista, Pangasinan. Shout out Baldueza family in Davao. Ma'am Joy Ann Aurelia in Calapi, Bohol. Shout out sa inyong tanan diha taga Bohol po ko. Belated happy birthday last October 17 kahapon kay Sir Jeron Sakibal. Advance happy birthday on October 22 kay Lee Van Zane. Happy birthday kay Miss Juanita Alinsugay on October 19 bukas. Maulan pa rin po ang ating araw Martes. May pasok ako mamayang 1. Ngayon is 11:10. Dadalian, bibilisan ko na lang yung aming pag-lunch. Ganito po yung ginagawa nila Saldi at Dudong, guys. Yung mga perela, ganito. Pinuputol, tas nila inaano sa lupa. Ganyan. Yan. Yan po. Tapos mga after 2 to 3 weeks kapag na-dry na yan, saka yan kaanuhin yung saka po ito palu-paluin para lumabas yung mga perilla seeds. Ayan, nasa loob po nito yung seeds. Brown po ang kulay kapag hinog na. Ay, itim pala kapag hinog na. Dito muna sila nagtrabaho sa ibang farm kasi sa amin kapag ganitong maulan-ulan, hindi pwedeng mag-harvest ng chili. So, wala po silang pasok. Sa flower farm, wala ding pasok. So, dito na lang namin sila pinapasok sa ibang farm. Ayan mga kabisdak. Happy birthday today, October 18, kay Miss Winona Jane Maratas. Greetings from Miss Ruby Jane Maratas in Cainta, Rizal. Hello kay Ma'am Eva Para ng QC. Kay Ma'am Marjorie Ledesma in Bacolod City. Thank you po sa palaging panonood. Ma'am Emma Bernisto. Kay Ma'am Cora Aragones, Ma'am Elena Dusol at Bibi Valles Ho, nga mga gwapa sa Almaria, Anda, Bohol. Belated happy birthday October 17 kay Sir Jello, anak ni Ma'am Teodora Nuesca Haja Moreno. Shout out Nessa family in Bicol at sa lahat-lahat ng ating mga kabisdak. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, sa pag-like, pag-comment at pag-share ng ating mga vlogs. Thank you so much po. 조금만 먹지. 진생 있나 봐봐. Ginseng yan. Tapos na-harvest niya. Anak ano kang paso ba nga? Hawiran ko ta dua. Hawiran kang mugnaw.
Dito po tayo magla-lunch sa Korean buffet or Hanshik. Dito lang sa aming barangay mga kabisdak. At ang problema is nakalimutan nilang dalhin ang kanilang mga tsinelas. So nakabuta pa yan sila at nahiya kami ipasok ang kanilang buta na maraming mga lupa, yung maraming lapok. So itaktak muna natin ito mga lapok-lapok no para hindi tayo mahiya sa may-ari. Ito nga sa sinilas ninyo. 와, 난 누구더라? 나 지금 아, 선생님 여기 흙이 장화에 흙이 묻었는데? 쓰레빠 여기서 그냥 이렇게 하고 이렇게 Taktak, itaktak. 어쩔 수 없어. Yan na, ana. Ha, madag inyo. To astrak? Ano da truck no? 어디 하냐 니 몰라. Naa siguro sa kuan. Atubangan. Ato ako no. Ang butas ako diyan. Sa Wa, bragwa. O pa did you tanggal their slippers in the truck? 뭐 있어? Ah, wa daw daw. I didn't bring. Wa. I didn't bring. to ano to? Oh, ngana. Ay na, buli na. Ay dong, okay na dong. Sabi dodo. Ni dako na ijang naong dudong. Di man nga na imong naong sa una dong. Dilingin imong naong. Lagi. 콜라 먹어. Nitan ako sa mga video na to pag abot ni ba ang kitanaw. 안 무서워. Gamay, screenshot. O Sprite cola. Strike na ba? Royal. Royal, Royal para nga, Ilo, Royal. Ang kana naman hilo. Abi ko suka. Ako nung tubig ra. Mata, bobat. Mata mo dito nga ito na. Royal. Patans. Patans. Mukha una na yung mukhang na eh. Magpili pa ka, huwag may lain. Ito anong kuwan pa? Kaw. Yan. Yung kuwan, sino ba bago? Sino na ang bago? Kuan dong, kana na dong. Sa mali. Sula nagsabaw ka na na. Di ka ganada na, nagluto na ko nga na sa una. Gadayet na ka dong. Naku na nun. Uwahin ang tanan dong. Tarang! Voila mga kabisdak! O ayan, nandito na tayo sa parking area ng yung elementary school. May klase tayo, may pasok tayo ngayon mga kabisdak. Ayan. Medyo malamig na kaya naka-vest na tayo mga kabisdak. Hindi muna ako nag-jacket kasi nakakaya pa man yung lamig. Ang klase ko ay nag-start ng 1:50, ngayon is 1:30. So let's go! At 1:50, nag-start ang ating first class. Pero at 1 o'clock, minsan pinaka-late ko is 1:20. Dapat nandito na ako sa loob ng aking classroom kasi mag-prep pa ako niyan sa computer, sa lahat-lahat ng aking mga worksheets. Tapos sa mga nagtatanong kung okay lang ba, hindi ba daw mahirap magtrabaho dito bilang isang foreign English teacher. Hindi naman siya mahirap mga kabistak dahil ang mga elementary lang po ha. Ang mga elementary na Korean students is hindi naman sila gaano katigas ang ulo, hindi sila pasaway. Sa experience ko lang po ito, hindi ko alam sa ibang mga teachers kung naka-experience ba sila ng mas matindi pa. Pero sa akin, so far, so good po. Yan ang aking masasabi. No? Okay, tapos na tayo mga kabistak. Time check. 4 o'clock. 4 o'clock po na natapos sa ating klase. Last class ko ay mga grade 1 students. So, masyadong maingay kapag grade 1 kasi ang dami nila mga kabistak. But anyways, nakaraos din. Tara, uwian na. Nasa first floor po ang ating English class pero kailangan ko pang umakyat sa second floor before and after ng ating klase para kunin at isauli itong attendance checklist ng mga estudyante. Ayan.
Mauna pa akong lumarga kaysa dyan sa yung school bus nila. Mamaya pa yan mga 4:20. So mauna pa akong mauwi. So uwi na tayo mga kabistak.